Magandang gabi sa ating lahat. Gaya na aking nasabi kanina, napakalaga po ng ating pag-aaral tuwing Huwebes sapagkat para doon sa mga wala pang tamang relasyon kay Kristo, masabi natin wala pang kaligtasan, dahil ang kaligtasan ay pwede nating panghawakan ngayon pa lamang. At yan sinasabi ng banal na kasulatan. Ang kaligtasan ay hindi natin makukuha kung kailan tayo mamamatay na. Kundi kaligtasan, ipinapangako ng Panginoon ngayon pa lamang. Dahil sa Biblia, marami pong nagtatanong, Panginoon, anong dapat kong gawin para kumaligtas? Meron po ito. Kaya napakalaga sa mga wala pang tamang relasyon sa Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan. At para naman sa mga ligtas na, napakalaga din ito sapagkat sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15 na kailangan banalan natin si Kristo sa ating mga puso at lagi tayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa atin ng katwiran sa tungkol sa ating pag-asang naririto. Kaya napakalagang maipaliwanag natin ang ating doktrina ng kaligtasan, ang ating paniniwala. Sapagkat kung hindi natin alam ang ating kaligtasan, paano natin masabing tayo nakatitiyak na tayo naligtas, hindi natin kayang ipaliwanag. Gayong napakalinaw ang Biblia na ito'y tinuturo ng Diyos sa mga mananampalataya. At paano rin malaman ng mga taong wala pang kaligtasan kung paano maligtas. Tanging Biblia lamang ang makapagtuturo, hindi kung sino mang o ano mang aral ng tao. So ngayong gabi, ating tignan ang salitang sino mang na kay Kristo. Napakahalaga ito. Nasimulan natin nakaraang sa Thursday, so muli natin buksan ang ating aklat sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito'y talatang halos andyan na ang buong kasaysayan ng kaligtasan. Ang buong kasaysayan ng mabuting balita para sa mga makasalanan tulad natin. At ito po ay napakahalaga para sa atin. Ganito ang sabi. Basahin natin. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sino man daw na taong na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, at nakikita ang lahat na naging bago. Nakaraan ating nakita kung gaano kahalaga yung salitang na kay Kristo. Now, nung kami maliit pa, ng aking kapatid si Brother Feli, siya ay nasa mga 5 years old yata, at ako'y magsi-7. Gumagawa kami ng gulong para sa aming kariton. Alam niyo, kariton sa Bisaya na kawayan lang ng ganon. Tapos ilalagay namin ng gulong na kahoy yun na binubuo namin. May butas yun eh. Lalagay doon. Ngayon kapatid ko, si Brother Freddy, hawak na itak. Sige ang tagal niya roon sa gulong. At ako naman, kinikis-kis ko naman yung kawayan kung paano itong pakinisin, tsaka lagyan ko ng handle. Mamaya sumigaw yung kapatid ko na napakalakas sa sigaw na siya umiiyak. Grabe iyak niya. Nagulat ako, tinignan ko siya, hawak-hawak ng kanyang kamay na puno-puno ng dugo. Alam mo yung kapatid ko, pagka nakita ng dugo, hinihimatay talaga yun. Namumutla at nakita ko, unti-unti siyang hinihimatay. Tinignan ko yung kanyang daliri, itong lalaki, ito'y naputol, natabas talaga. Hinahanap ko yung kaputol kung saan. Nakita ko yung kaputol, hindi man gumagalaw yung kaputol, pero may dugo pa rin. Kinuha ko agad kasi idinikit ko dahil pag hindi idinikit yung kapirasong daliri na yon, tsak mabubulok, mamamatay, at hindi na pwedeng idugtong. Alam nyo, ang buhay din ng isang tao, tayo din ay naputol sa kasalanan. No? Sino mang naputol sa Diyos, ito po ay mahihiwalay. At kapag tayo, at tulad ng daliri, pag nahiwala yan, mabubulok yan. Maaaring may buhay pa sa panandalian, pero hindi magtatagal, mabubulok, masisira,
babaho. Gayon din ang kalagayan ng mga tao. Na kapag tayo po ay naputol sa relasyon sa Diyos, bagamat sinasabing tayo buhay pa, pero katunayan tayo hiwalay na, at unti-unti na lamang tayong nabubulok at antayin lang natin na ito hindi na mapakinabangan. Ganon ang tao kapag hiwalay sa Diyos, unti-unti siya namamatay. Bagamat umaasenso ang buhay niya, pero unti-unti siya namamatay patungo sa kapahamakan. Kaya napakalaga sa sinumang tao na mapunta kay Kristo, ang madugtong kay Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang tanging pag-asa ng lahat ng tao. Nakaraan po, tinignan natin ang katangian ng talatang ito na sinabi dyan, sino mang na kay Kristo, mayroon pong tatlong katangian. Una, siya ay isang, ano sabi dyan? Bagong nilalang. Yan ang unang katangian. Sino mang na kay Kristo, nadugtong kay Kristo sa isang bagong nilalang, ano pa? Mga lumang bagay sa kanya ay lumipas na. Lumipas na. Ikatlo, okay, nakikita, tignan, ng lahat ng bagay ay naging bago na sa kanya. So lahat ng mga bagay ay lumipas na sa isang taong na kay Kristo. Ano ang ibig sabihin nito? Tinalakay natin ang nakaraan, siya'y bagong nilalang. Ngayon naman, talakay natin ikalawa, ang mga bagay sa kanya ay lumipas na. Ano ang ibig sabihin nito? Bago lahat, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon ngayong gabi. Panginoon, ang inyong salita ay espiritual at hindi ito maunawaan sa aming likas na kaunawaan sapagkat kami po ay karnal o makalaman. Tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng unawa mula sa banal na Espiritu upang maunawaan namin ng espiritual na ito upang ito'y magkaroon po ng kaugnayan sa aming pong mga buhay tungo po sa ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ano po ibig sabihin ng lahat ng bagay o lumang bagay lumipas na sa Kanya doong sa taong na kay Kristo? Now, para maunawaan natin, balikan muna natin sa panandalian yung una natin tinalakay na isang taong na kay Kristo siya'y bagong nilalang. Now, bakit daw tinawag na bagong nilalang ang sino mang na kay Kristo? Bakit? Okay? Pag sinabing bagong nilalang, ibig sabihin mayroon siyang dating pagkalalang. Okay? Now, tandaan natin na ang tao sa simula pa lamang, nilalang siya perfecto. Hindi ibig sabihin tulad siya ng Diyos na perfect. Kundi, ibig sabihin, pag sinabing perfecto, walang kulang. Kung lalaki siya, perfectong lalaki siya. Kung babae siya, ganap siyang babae. Walang sobra, walang alanganin. Okay? Perfecto ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Bakit? Paano ba sila nilikha? Nilikha saan? Ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Ganon ang tao. Nilikha ayon sa wangis at larawan ng tao. Sa bukatuwid, ang tao ngayon marunong mag-isip, marunong magplano, marunong kumilos sa kanyang sarili, marunong magmahal, marunong magalit sa kasalanan. Bakit? Dahil itong kanyang kakayanan, ito yung larawan ng Diyos. Kung wala po ang larawan ng Diyos sa atin, ay tulad lamang tayo ng isang alabok na walang buhay. Mananatili lang tayo sa ating pagkapatay. Kaya tayo nakakilos, kaya tayo nakapag-iisip, kaya tayo nakapagtatrabaho, dahil taglay natin ang larawan at wangis ng Diyos. Kaya bawat isa sa atin, kung gumagalaw siya, kung kumikilos siya, nagsasalita siya, dahil siya'y larawan ng Diyos. Kahit na siya ay isang makasalanan pa, larawan pa rin siya ng Diyos. Dahil, nakikita mong gumagalaw. In Him we live and move and have our being. So, perfecto ang tao. Walang alanganin, walang third sex. Ano? Pag sabing perfecto ang tao, walang alanganin, wala rin sobra.
babae at lalaki. Kaya lamang, itong larawan na ito, pagkalikha ng Diyos sa tao ito, ay nasira. Bakit? Dahil sa kasalanan. Okay? Si Adan, sadya at kusang loob niya, free will, na kanyang nilabag ang utos ng Diyos. Sino ang tinukso para magkasala? Eva. Si Eva. Sino ang hindi tinukso para gumawa ng kasalanan? Si Adan. Lalaki, hindi na kailangan tuksuhin. Ginagawa niya talaga kung ano yung kasalanan. Kaya lahat ng tao, ibinilang kay Adan. Sapagkat si Adan ang gumawa ng kasalanan. Kaya naman tayo, nagmana ng kasalanan ni Adan, kaya likas sa atin na ginagawa din natin ang kasalanan. At dahil dyan, gumagawa tayo ng kasalanan, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Saan? Sa impyerno. Ngayon, kung mananatili ang tao na mabuhay siya hanggang kamatayan, na siya ay gumagawa ng kasalanan, saan siya pupunta? Okay, sa dagat-dagatan apoy. Kaya, kailangan siyang ilikhang muli. Okay? Kaya ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong, hindi siya lumang. Okay? Kasi yung lumang nilalang ay patuloy talaga sa kasalanan patungong impyerno. Hindi alam ng mga tao yan. Lahat ng tao nagmana ng kasalanan kay Adan, ay lahat ng tao gumagawa ng kasalanan, at dahil gumagawa ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Napakabuti ng Diyos, sapagkat sa kanyang biyaya, ibinigay niya ang kanyang salita. Okay? Ang mabuting balita. Anong laman ng mabuting balita? Okay, kalimutan natin yung pagkalan natin. Anong nilalaman ng mabuting balita? Sino ang mabuting balita? Si Kristo, nagkatawang tao, naglingkod sa mga tao, namuhay bilang tao, at sinunod ang kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Bakit? Upang matupad Tinakda ng Ama. Tinakda ng Ama. Anong tinakda ng Ama? Iniibig niya ang makasalanan at ayaw ng Diyos na mamatay ang isang makasalanan. Hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng makasalanan. Kaya isinubo niya ang mabuting balita na si Kristo, na siyang umako ng kasalanan, ng makasalanan, upang siyang mamatay, nang sa ganon, sino mang sumumpalatay kay Kristo at sa kanyang ginawa, siya ay mapapakay Kristo, at siya ay magiging bagong. Okay. At dahil sa bagong nilang, lahat ng lumang bagay lumipas na. Okay? Alam nyo, kung wala palang Biblia, hindi alam ng mga tao na lahat ng tayo patungo sa impyerno. Dahil lahat ng tao gumagawa talaga ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ay napakalaga po ang pangangaral na ito. Ngayon, kung ikay Kristiyano na, kaya sabi ni Sina, dati akong Pentecostal, ako rin. Pero hindi ko alam kung anong doktrina ng Pentecostal. Pero ngayon, napakalinaw ang doktrina. Marami nagsasabi ng tao, nasa tao ang kaligtasan. Okay? Nasa tao, parang siya maligtas. Pero mo, paano kang maligtas? Tulad ng daliri. Naputol. Himalay ka ngayon. Meron ba siyang kakayanan bumalik doon sa daliri ni Brother Felix? Ano mangyayari sa kanya? Mabubulok siya. Talagang babaho siya. Pero mayroong biyaya, sino yung biyaya niyo? Na nagdugtong. Ako yun eh. Kasi sa akin, bali ako lumalabas, kumakatawan sa Diyos, na siyang gumawa, kinuha ko ngayon yung isang patay na bagay, itinugtog ko. Ngayon, dati pa ba siyang pagkatao yung itinugtog ko? Dati pa ba siyang daliri? Iba na. Bago na siya. Iba na. Iba na yung itsura niya. Bago na siyang kapuso sa daliri. Ang sino man na kay Kristo, hindi yung dating nilalang, kundi siya bagong nilalang. At dahil bagong nilalang, wala na yung lumang bagay. Ngayon tingnan natin
Ano yung sabihin ng lahat ng lumang bagay lumipas na? So nakita niyo na, ang tao hindi pwede maligtas sa magitan ng pagsisikap ng tao, kundi ang Diyos ang dumampot sa Kanya upang idugtong kay Kristo. Okay? So yun ay sa magitan ng pananampalataya. Basahin natin muli ang ating text. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Okay, bagong nilalang na siya. Hindi na siya lumang nilalang. At dahil siya bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Now, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, nang lumipas na, ganap na siyang pinatawad sa kanyang kasalanan. Kasi dati siya, ang tao, hiwalay sa Diyos, gumagawa siya ng kasalanan patungo lamang sa impyerno. Pero dahil siya ay tinawag ng Diyos at siya ay dinugtong kay Kristo, wala na yung lumang mga bagay. Siya ay ganap na pinatawad. Pinatawad sa kasalanan. So, yan ang ating bibigyan ng pansin. Paano siya pinatawad sa kasalanan? Ano ba at paano ang pagpapatawad ng kasalanan? No, sa madaling salita, kamatayan ni Kristo lang naman. Pero, in what sense sa kasalanan? Ano yung pagpapatawad? Pag sinabi ko sa yung pagpapatawad, paglaya. No? Paglaya. Dito lang sa kulungan, halimbawa ay mayroong isang bilanggo at pinardon siya ng presidente. Pag sinabing pardon, pinatawad. Okay? Lalabas siya ngayon. Di ba? Wala na siyang, hindi na siya bibintangan ng kasalanan niya, kahit ano pa yung kasalanan niya, pero pinardon siya ng presidente, malaya na siya. Di ba? Pero pagdating niya sa labas, may tatanggap ba sa kanyang kumpanya? Mahirap. Bakit? Makikita record niya eh. Anong record niya? Siya ay ex-convict. Hindi mawawala yung record na yun doon sa talaan ng gobyerno sa mga tao. Pero ang kaiba sa Diyos. Sapagkat kapag ikay pinatawad ng Panginoon, wala ka ng record. Justified ka kung tawagin. Pinawalang sala ka, hindi lang basta pinatawad, kundi ikaw ay ginawang matwid. Inalis ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Basahin natin. Romans chapter 3, verse 9. Dahil medyo Bible study naman tayo. Sama-sama tayo magbasa. Ano sabi sa Romans 3:9? Sige, pakibasa. Ano ngayon? Tayo ba mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi kahit nasa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ano sabi diyan? Wala rin pagkakaiba. Ang mga Hudyo man, ang mga Grego man, mga Bisaya man, mga Cebuano man, sabi lahat diyan, ay nasa ilalim ng kasalanan. Hindi lang kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan. Alam nyo, kung pinatawag ka lang sa kasalanan, maganda yun. Pero kung pag pinatawag ka ng Diyos sa kasalanan, hindi lang kasalanan, kundi kapangyarihan ng kasalanan. Ano ba ang palagay ninyo? Ano ba yung kapangyarihan ng kasalanan? Anong ginagawa ng kasalanan sa atin kung tayo nasa kanyang kapangyarihan? Alipin ka talaga. Kung ikay under ng kasalanan, patawarin kita, pero alipin ka pa rin. Sunod-sunuran ka. Kaya yung sinasabi ni Pablo na, yung mga bagay na ayaw kong gawin, ginagawa ko pa rin. At yung mga bagay na gusto kong gawin, siya pa namang hindi ginagawa. Bakit? Dahil meron tayong kapangyarihan. Ay kapangyarihan ng kasalanan. Pero kapag ikaw ay pinatawad na ni Kristo, wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Sapagkat tunay na ikaw ay pinatawad. Basahin natin. John chapter 8
John chapter 8, verse, sorry wala kasi sa aking outline ito. John chapter 8, verse, I think, verse 34, no? Verse 34. Sabi diyan, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sabi pa 35, ang alipin ay walang palagyang lugar sa sambahayan. Ang anak ay mayroong lugar saan? Doon magpakailanman. Pero ang sabi sa verse, I'm sorry, 36. Pakibasa nga verse 36. Kaya kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. See? Kung kayo'y pinalaya ng anak, kung kayo'y naging kaisa ni Kristo, tunay na kayo ay malaya. Hindi na kayo alipin ng kasalanan. Na pag sinabing alipin ng kasalanan, tingnan nyo ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Pakibasa po, verse 1 hanggang 3. Kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Okay, saglit ha. Kapag ikaw alipin ng kasalanan, ang sabi dyan, patay. Nakita niyo yung illustration kanina, yung daliri na putol? Pag yan nahiwala yung daliri ko, patay yun. Okay, Ephesians 2:1. Hiwalay. Pag sinabi kasing patay, ano ibig sabihin ng patay? Hiwalay. Hiwalay. Okay, ang kaluluwa at katawan nagkahiwalay, nangyari ang kamatayan. Ganon din ang tao, nung magkasala, hiwalay sa Diyos. Kaya patay. Dahil nahiwalay. Ganon ang sabi dyan. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansan at mga kasalanan. Verse 2. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng papawid ng Espiritu na ngayon ay gumawa sa mga anak na pagsuway. Okay. Ang sabi daw, ang tao daw hiwalay sa Diyos, patay sa Diyos, ibig sabihin, ay nilalakaran ang ayon sa lakad ng sanlibutan. Kabunduhan, drugs, inom, sigarilyo, babae, pagtataksil, homosexuals, lahat yan. Yan ang nilalakad ng mundo. No? Bakit daw? Bakit ginagawa yon? Kasi ayon yun sa pinuno ng Pagsuway. kapangyarihan ng himpapawid. Sino yung may kapangyarihan ng himpapawid? Satanas. Satanas. Yan yung espiritu ngayon na, ang sabi dyan? Gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yan. Yun yung espiritu na gumagawa sa mga espiritu o sa mga anak ng pagsuway. Tayo yun. Bakit yung sumusuway? Dahil tayo makasalanan. At dahil makasalanan, ginagawa natin anumang hindi tama sa Diyos. Bakit natin ginagawa? Dahil tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Verse 3. Tayong lahat ay dating namuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo'y nooy katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Okay, ano sabi dyan? Sa isang taong hiwalay kay Kristo, siya'y patay. Okay? Hiwalay, daliri, no? Patay, siyempre. Hiwalay. At dahil patay, ginagawa nila kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. Ano yung uso ng sanlibutan? Yun ang ginagawa nila. Bakit? Dahil sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng himpapawid na si Satanas. Kaya sila ay tinawag mga anak ng pagsuway. At hindi lang anak ng pagsuway, sa verse 3, sila ay mga anak ng kapuotan. Nakita nyo? Ang mga tao ngayon tuwa, masaya-masaya sila, yumayaman sila. Akala nila may pabor ang Diyos, pero totoo, sabi ng Biblia, dahil sila yung makasalanan, sila ay anak ng kapuotan. Ginagawa nila kung ano gusto ng kanilang ama. Sino palagay nyo, sino ama ng mga taong nasa pagsuway? Ano? Okay.
Pagka anak na kay Adan, kasi ibig sabihin hindi na tayo mula doon kay, na hindi tayo nilikha mula sa alabok, ano? At hindi tayo nilikha, ang babae hindi nilikha mula sa tadyan. Kundi tayo nilikha mula kay Adan, tao na. Okay, yun ibig sabihin ng anak ni Adan. At kung ano yung likas ni Adan, siya natin likas. Tayo na sa ilalim ng kapangyarihan ng pagsuway. At kung tayo ay sumusuway, kaninong anak? Satanas. Paano nyo sabi? Buhay. Ha? Kaya na-prove niyo sa Bible. Saan sa Biblia? Na ang mga tao sa mga pagsuway ay anak ni Satanas. Not necessarily a child of Satan, but a servant of Satan. Kasi sumusunod siya. Di ba? Ikaw talaga, anak ka ni Satanas. Naging anak ba ni Satanas yung anak mo? Hindi. Bakit sinabi mo? Dahil lumalabag sa'yo, lumalaban sa'yo, ganun yung anak ni Satanas. John 8:44. Di ba siya? Kayo mula sa inyong amang Diablo, Mabigat. at ang nais inyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Okay. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kita mo, lahat kata ng ugali ng isang taong rebelde sa Diyos. Sinungaling, nagsasalita ng kasinungaling, ginagawa ang mga pagsuway, lumalaban sa Diyos, lumalaban sa mga magulang, nananakit sa kapwa, mamamatay tao, hatred, lahat ng ganon, ginagawa lang nila kasi yun ang sinusunod din ang ugali ng kanilang ama. At sino yung ama nila? Ang Diablo. Napakalinaw dyan. Eh nga sa bahay ng mga taong hindi Kristiyano, kung nagalit sila sa mga anak nila, kayo. Di ba? Minumura. Eh talaga, mga walang hiya kayo. Sino ba yung kanino bang anak yung mga walang hiya? Ang Diablo talaga. Kayo talaga. Papatay mo kayo. Sino bang mamamatay tao? Ang Diablo, pati nanay, mamamatay tao na rin. Walang kwenta itong bahay na ito. Impyerno. Ganun siya sabi na. Impyerno talaga bahay. Totoo talaga. Di ba? Totoo talaga. Buti pa, pinatay ko na kayo. Nung kayo nasa tiyampa. Biro mo, sino ba yung mamamatay tao? Ang Diablo na. Pero bakit nasasabi ng magulang? Hindi alam ng magulang na sinusunod nila kung ano yung gusto ng kanilang ama. Kaya kailangan silang maligtas. Kailangan silang mapa kay Kristo. Sapagkat kung hindi sila mapa kay Kristo, manatili sila sa kanilang lupang pagkalikha na makasalanan at gumagawa ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Kaya, you must be born again. Kailangan kang ipanganak na muli. Now, paano may papanganak na muli ang isang tao? Sa bilaya ng Diyos. Sa grasya sa Ginoo. Sa Bisaya pa. Kadtong mga tao nga paingon sa impyerno, gibabaga na sa Ginoo. Aron dili sila mamatay kay way pagkahimuot ang Diyos sa kamatayon sa mga taong dautan. Basahin niyo nga Ezekiel 33 verse 11. Ezekiel 33 verse 11. Naintindihan mo doon? Wala naman itong Tagalog dito eh, no? Maliban lang kay Paul yun eh. Di ba, Lucas? Bisaya ka eh. Ano sabi niya sa Ezekiel 33 verse 11? Sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kundi, ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Anong balik kayo? Anong balik kayo mula sa inyong masamang lakad? Sapagkat, bakit kayo mamamatay o sa bayan ng Israel? Okay. Wala daw pagkahimuot, white pagkahimuot ang Diyos na mamatay ang usa ka taong dautan. Wag yun pagkahimuot. Naintindihan niyo ba yung Bisaya? Okay.
Kaya ang panawagan ng Diyos, ang Ebanghelyo, ang pangangaral, magsisi kayo, manumbalik kayo sa Diyos. Dahil kung hindi, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. At kapag kayo nanumbalik, nanawala kayo sa pangangaral, sa Ebanghelyo, sa mayong balita, magpagpurag yun kayo kamo. Dili mapag-o sa pinaagi sa imong kusok, sa imong pagpaningkamot, kundi mabago ka pinaagi sa pagpaminaw nimo sa mayong balita nga mao ang Ebanghelyo. Kaya nga naman, unsa man din ang Ebanghelyo? Saya ito. Romans 1:16. Ano ba yung Ebanghelyo? Romans 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya, una sa Hudyo at sa gayon din sa Griego. Okay. Sabi ni Pablo, hindi ko kinahiyang ipangaral sa inyong Ebanghelyo sapagkat ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sino mang sumasampalataya. Sino ka man, Bisaya ka man, Hudyo ka man, Griego ka man, Tagalog ka man, Kapampangan ka man, kapag ikay sumampalataya sa mabuting balita, ikaw ay maligtas. Kaya napakalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo. At kapag ikay naligtas, pakibasa, 1 Peter chapter 1, verse 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. Ipinganak na kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Okay, ang sabi dyan, ipinanganak na kayong muli sa Adam. Hindi lang binhing nasisira. Pag sabing binhing nasisira, yung pagsisikap ng tao, yung mga paraan ng tao, nasisira yan. Kundi, ang sabi dyan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos, Ebanghelyo ng Diyos. Mayroon bang sinabi dyan na kayo pinanganak na muli dahil kayo ay nagbago ng inyong ugali? Dahil kayo ay nag-alis ng inyong bisyo? Na kayo ay nagpalit ng bahay? Wala. Kundi ipinanganak kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ngayon, kapag ka ang isang tao ay naipanganak na muli, bago na siya. Wala na yung dati. Nilipas na yung lahat ng nakaraan. Ano ba yung nakaraan ng tao? Na ating nabasa kanina, Ephesians 2:1 and 3, siya ay patay sa kasalanan. Siya ay sumusunod sa kapangyarihan ng himpapawid. Siya ay anak ng pagsuway at siya ay anak ng kapuotan dahil siya ay anak ng Diyos. Ang taong wala pang pagkabagong nilalang na nantili sa kanya. Pero kapag siya'y nakinig ng Ebanghelyo at dumating ang panampalatayang magliligtas sa kanya, siya'y maging bagong nilalang at mawawala na ang mga dating bagay. Wala na siya sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na siya defense. At dahil dyan, malaya na siya sa sumpa ng kasalanan. Ano yung sumpa ng kasalanan? Kamatayan. Saan? Sa impyerno. Sa Hades. Pati hindi naman sa ating katawan, mamamatay talaga. It has been appointed once to die. It is appointed to man once to die, and after that is judgment. Mamamatay kang physical, pero hindi pa tapos. Harapin ko yung judgment. Kung hindi ka na bagong sinilan o hindi ka nagpanak na muli, namatay ka, pagka-gising mo, nasa impyerno ka na. Judgment na. Pero kapag ikay naipanganak na muli, malaya ka na sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ka na alipin, sunod-sunuran ng kasalanan sa mundo ito, at tiyak na ikaw ay malaya na sa sumpa. Anong sumpa? Impyerno. Yes. Paano yan? Pastor, nakakasala pa. Nagkakasala ba Kristyano? Yes po. Yes. Walang pagkakaiba sa mga di Kristyano.
Pero ang hindi Kristiyano, ang kanilang kasalanan, saan magdadala? Sa impyerno. Pero ang isang taong pinatawad sa kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan, kapag siya nagkakasala, saan pupunta? Kristo. Hindi, saan pupunta yung kasalanan niya? Mayroong consequence. Okay? Ngayon, saan magdadala yung kasalanan niya talaga? Respect. Sa pagsisisi. Yun ang kagandahan. Kasi isang taong forgiven, isang taong pinatawad na, pag siya nagkasala, talagang doon siya pupunta, Panginoon, patawarin ko ninyo ako. Pero isang taong wala pang kapatawaran, pag nagkasala, buti ka sa kanila. Diyan mo, kumita tayo. Palae mo, 1 kilo lang pala eh. 100,000 na halaga. Tungtuwa pa sila. Tungtuwa sila. Pero isang Kristiyano na pinatawad na ng Kristo, dahil siya kabilang na kay Kristo, bago nila na siya, madali siyang magsisi. Kaya nga, pag siya nagsisisi, Romans 8, verse 1. Pakibasa ng Romans 8, verse 1. Ngayon wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Amen. Jesus. Wala na raw kahatulan, kahit na magkasala ka, dahil pupunta ka talaga sa repentance. Verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kita nyo? Ang kasalanan, mayroon niyang utos, no? Naalipin tayo dyan. Gumawin to, yan. Yayaman ka dyan. Ikaw ay kakampihan pa ng iyong sariling puso. Tama yung ginawa mo. Kaya mo sila. Tapakan mo sila para masenso ka. Ganun eh. Pero wala na yung utos sa iyo. Kaya madali kang mag-confess. Kaya wala ka na ngayon sa kahatulan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Christ. Yan po ang sinasabi. So, wala na pong condemnation. Ngayon, kung wala ka ng condemnation, mangyayari pa ba sa iyo ang Hebrews 9:27? Pakibasa. Kung wala ka ng kahatulan, mangyayari pa ba sa iyo ang Hebreo 9:27? At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Okay. Kung ikaw ay isang Kristiyano, pinatawad na at wala ng pagkahatulan, mamamatay ka ba sa pisikal? Yes. Yes. Pero hahantong ka pa ron sa paghuhukom? No. Hindi na. Kasi sinabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Pero lahat ng tao mamatay, physically, at ang malungkot lang, sa mga wala pa kay Kristo, pagkahatol talaga, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ngayon, tignan natin, ang isang tao na kay Kristo, siya'y ganap na pinatawad. Saan? Kapangyarihan ng kasalanan, sa sumpa ng kasalanan. Ngayon, kung ikaw ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at sumpa ng kasalanan, sino ka sa mundong ito? Tao lang? Kristiyano. Parang Kristiyano. Kung Kristiyano ka, ordinaryo ka lang. Pwede bang lahat ng tao umangkin na, ay, no, Christian? Pagka nagkasala ka, saan ka, di ba? Hindi, tao lang ako. Ganun ba ang tingin natin bilang isang Kristiyano? No. Kung ganyan ang tingin mo sa sarili mo na Kristiyano ka, alam mo, nag-alinlaan ka sa iyong pagiging Kristiyano. Dapat, iba ang tingin mo. Dahil, ang isang Kristiyano, hindi siya basta lamang taong Kristiyano. John 1:12. John 1:12. Paano ka, ano bang kalagayan mo talaga bilang Kristiyano? Subalit ang lahat ng Okay. Sipag mo ba na ito ating kapatid? Sige, sige. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Okay, ba't pala yung mga Kristiyano eh? Ang isang Kristiyano, dahil siya'y tumanggap at
at sumampalataya kay Kristo, binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya ang tawag dyan, anak ng Diyos. Alam, pag sinabi kong, alam niyo, sis, Brad, ako po isang Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Pinagmamalaki ko sa kanilang mga pandinig, ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Hindi lang ako basta tao, kundi anak ng Diyos. Binigyan ako ng karapatan ng Diyos na maging anak ng Diyos. At dahil anak ng Diyos, Galatians chapter 4 verse 6. Dahil anak ng Diyos, anong sabi? At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Okay. Dahil tayo dahil mga anak, Kristiyano, anong ginawa rin ng Ama? Isinugo. Ang anong sinugo niya? Ang Espiritu. Kaninong Espiritu? Yung anak. Anak ng Diyos, sino? Okay. Yung Espiritu ni Kristo o banal na Espiritu, isa lang yan. Okay? So yung banal na Espiritu o Espiritu ni Kristo, isinugo sa puso ng bawat Kristiyano. Tiano. Kristiyano. So, anak ka ng Diyos, meron ka pang Espiritu ni Kristo. So hindi ka basta-basta tao. Kaya nga pag sinabing Kristiyano ako, tsakin mo kung nakatira na si Kristo sa puso mo. Dahil kung si Kristo nakatira sa puso mo, hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na sunod-sunod kay Diablo, magsinungaling, magnanakaw, pumatay, hindi na yun. Hindi ka na ordinary tao. At wala ka na sa kahatulan. Wala ka na sa kahatulan. So, iyon po ang ibig sabihin ng lahat ng lumang bagay. Lumang lahat ng lumang bagay, lumipas na. Sino mang na kay Kristo sa bagong nilalang at ang lahat ng bagay, lumang bagay, lumipas na. Itanim yan sa ating puso para hindi tayo magpalipin at sunod-sunuran sa kasalanan. Ibandera yan sa ating puso. Ibandera natin si Kristo sa ating buhay. Kung ang ating kaligtasan lamang ay tulad po ng healing o kagalingan ng pisikal na karamdaman, tiyak tayo po maglulunda kapag tayo gumaling. Di ba? Kasi ang ating kaligtasan hindi nakikita, hindi rin nararamdaman. Kundi ito'y nangyari lamang sa iyo sa pamagitan ng iyong paniniwala sa Ebanghelyo. At hindi mo nalalaman, kumikilos ang banal na Espiritu na hindi mo napapansin na ikaw ay isa ng bagong nilalang at wala ka na sa lumang kahatulan, patungo ka na sa pagbabago ng buhay. Yung tatlo nating punto sa sunod pa nating pag-aralan. Pero tignan nyo, alimbawa lamang sa Biblia. Naalala nyo isang babae na dinudugo ng 12 taon. Naalala nyo? Yes. Nabasa niya. Sa palagay ninyo, kung kayo magkasakit ng 2 taon lamang, na siging hagas ng dugo, hemorrhage. Sa palagay nyo, anong pakiramdam nyo? Nagpunta na kayo sa lahat ng doktor. Nagpunta na kayo sa Amerika, sa mga magagaling na doktor. Pero hindi na ampat ang dugo, ubos na ang iyong kayamanan. Nilayuan ka na ng iyong mga kaibigan dahil sa payat ka na. Labas na ang buto mo at mabaho ka pa. Ubos na rin ang mga baro mo, wala nang sino mang may gustong maglaba. Pati nanay mo, wala nang may gustong maglaba dahil napakabaho mo na. Iniwan ka na sa isang bahay. At ang suot mo na lamang ay yung suot mo, simula nang iwanan ka at ang suot mo puros dugo. Matigas na sa dugo. Nangangamoy ka na. Ano ang pakiramdam mo?
talagang wala kang pag-asa. Ako lang, nung magkaroon ako nung kasakit ako sa aking utak eh. Nung sinabi ng doktor sa RITM, na days to live na lang ako. Parang, bang! Lahat ng ilaw sa buhay ko, patay. Madilim. Wala na akong pag-asa. Hindi ko mararamdaman yun hanggat di nangyari sa inyo. Di ba nangyari sa akin yun? So, na-realize ko, nung malaman ko unti-unti na nawala yung karamdaman ko, kagandang naramdaman ko. Minsan na akala na patay na ako. Si Mama umiiyak, si Sister Nita, iniiyak ka na ako. Mga kapitbahay namin, naghanda na ng jeep dahil gusto ko dalhin sa Katimit. Wala na. Pero binalik ng Diyos yung buhay ko. Diba? Tingnan niyo yung babae nito, 12 taon, hindi lang 2. At nung marinig niya ang pangalang Jesus, kahit siya ay pirig-pirig sa Bisaya pa, hilong-hilo sa kalakad, at maraming taong lumalayo sa kanya dahil mabaho siya, talagang hindi siya nahiya. Hindi niya kinahiya kung sino siya. Lumapit siya sa Panginoon at sabi niya sa kanyang puso, mahawakan ko lamang ang laylayan ni Jesus. Tsak ako'y gagaling. At dahil doon pumasok siya sa gitna ng mga maraming tao, ay madali siya nakapasok dahil marami ang tao na siya pagtabi. Nasa baho pa naman niya. At gumapang talaga siya roon. Yun ang pag-asa niya kay Jesus. Nung mahawakan niyang laylayan ni Jesus, boom! Hindi niya kaya magsisigaw sa katuwaan, pero naramdaman niya. Sabi niya, naramdaman ko na wala na. Maging ang Panginoon, sabi niya, may lumabas na kapangyarihan sa akin. Sino ang humipo sa akin? Sinabi lang ng Panginoon yun, para subukan babae ito kung mag-confess siya na siya ay pinagaling ng Panginoon. Ang sabi ng mga alagad, napakarami, libong-libong tao humipo sa iyo. Tatanungin mo kami. Pero alam ni Jesus kung sino yung humipo sa kanya mayroong pananampalataya. Kaya yung babae nanginginig, natatakot siya, baka mamisipayan siya ni Jesus, ay pakaramdam niya. Kasi gumaling siya. Pero sabi ng Panginoon, babae, pinagaling ka ng iyong gaano kaya ang tuwa nito? Palay ko, pauwi sa bahay yung sumasayaw talaga sa katuwaan niya, no? Nagpupuri sa Panginoon. Hinahanap niya ang kanyang mga magulang, hinahanap niya ang kanyang mga kapatid. Nandito na ako, namumulang pisbi. Ang ganda-ganda niya. Last time, nakita din natin yung 10 kitongin. Tayo siyang sumisigaw, Panginoon, kahabagan mo kami. Ibig namin gumaling. Ang sabi ng Panginoon, ito sabi ko sa inyo, sundin nyo. Pumunta kayo sa pare. Magpakita kayo. At dahil sa kanilang pagsunod, hindi sa pare sila gumaling, kundi sa pagsunod pa lamang, naramdaman nila, unti-unting nagdaglagan yung mga kaliskis ng kanilang keto at sila gumaling, tuwa. Yung siyang talagang nagpakita sa pare at talagang sinabi ng pare, magaling na kayo. Pero hindi man lang nagpatotoo yung siyang na mayroong isang Jesus na nagpagaling sa kanila. Umuwi sila, nagpatumba ng baka, patumba ng kalabaw, di ba? Nagpasaya sila, at sila ay namanata, umakyat sa bundok ng Banahaw. At kung saan namanata. Pero yung isa, bumalik, bakit? Hindi niya kayang matuwa siya na hindi niya kayang balikan at magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Iba yung naramdaman niya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, anak, kumayo ka, pinagaling ka ng iyong hindi lamang pisikal, pati ang kanyang kaluluwa. So, yan ang nangyayari sa isang tao na kay Kristo. Bago nilang malumang bagay, lumagpas na. Tanong ko sa inyo, ikaw ba? Kayo ba? Ay na kay Kristo lang. Ikaw ba ay na kay Kristo na? Masasabi mo bang ikaw ay isang bagong nilalang? Nagagawa mo bang talikuran ang iyong dating buhay? Kaya
Kaya bang tanggihan ang pang-alipin sa iyo ng iyong mga bisyo, ng iyong kasalanan? Tiyak mo bang lumipas na ang lumang bagay para sa iyo? Kung yan ay tiyak, wala ka na sa pagkakatol. Huwag kang takot mabuhay sa kabananan, sapagkat ang sino mang pinatawad ni Kristo, meron siyang lakas at kapangyarihang mabuhay ng tama, hindi mabuhay sa kasinungalingan papupunari, kundi mabuhay ng may kabananan. At kung ikaw ay na kay Kristo, tiyak na sa iyong kapayapaan ni Kristo. Ano man ang maging kalagayan mo sa mundong ito, wala ka mang maging hapunan ngayon, hindi ka mamamatay dyan. Kundi batos magkakaroon ka pa ng kapayapaan. Bukas, Panginoon, alam kong panibagong bukang liwayway ng mga pag-asa. Ang papalag, inihanda mo sa akin. Tulad ako ng ibon, Panginoon, na sa umaga, kailangan hanapin ko yung mga inilagay mo at pagpapala para sa akin. Ang ibon, hindi alam kung saan yung pagkaroon. Pero ang ibon, likas talagang masipag, na hinahanap ko na yung hinandaan ng Panginoon para sa kanya. So wala silang pag-aaral. Nawa, ganun din tayo. Hindi man lang kung ikaw ay nakay Kristo. Tayo ba'y nakay Kristo? Salamat kung gano'n. Pero hinahamon ko. Ang iba, kung wala pa, hanapin mo si Kristo. Magsulto mo. Tayo mo na natin. Panginoon, salamat po sapagkat tanging salita mo lamang ang makapagbibigay sa amin ng katotohanan ng kailangan namin. At ang katotohanan ito ay buhay. Sapagkat ang katotohanan ito ay si Kristo na aming tagapagligtas. Na siya mismo nagsabi, ako ang buhay, ang daan, at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Nawa nga po, magligtas kayo. Tumawag kayo ng mga tao na sila po mama kay Kristo upang sila maging bagong nilalang. At sila ay malipasan ng lahat ng lumang bagay na umalipin sa kanila. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Maraming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.